Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga sa pindi umano sa mundo ng social media. Lalong tumindi nga ang galit nila kay President Bongbong Marcos ang mga netizen na ito dahil sa mga pagtaas ng mga bilihin. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang nagtitipon-tipon na ang ating mga kababayan para sugurin nga itong si President Bongbong Marcos na ito. Dahil kung babalikan naman natin mga kaibigan at hindi nga natin masisisi ang ating mga kababayan dahil talagang umasa nga sila sa pangako ng ating Pangulong Bongbong Marcos na bababa ang mga bilihin. Ngunit ngayon nga ay mas lalong nagtataasan pa. Kaya naman nag-alboroto na ang taong bayan. At sinisingil na nga itong si President Bongbong Marcos na saan ang kanyang pangako na pabababahin ang mga bilihin. Ito ang katanungan ng maraming netizen. Kaya naman hindi natin maiwasan na talagang mag-alboroto sila sa galit dahil ang kanilang inaasahan at pinanghahawakan na pangako ng ating Pangulo ay tila nawawalan na sila ng pag-asa. Kaya naman ang mensahe ng maraming netizen at ating kababayan na magising na sa katotohanan at huwag na makinig sa kanyang mga alipores na sumisira sa bansang Pilipinas. At nakakalungkot pa mga kaibigan, hindi lang tumataas ang mga bilihin, tumataas pa ang mga krimen at ang sangkot pa dito ay ating mga kalaspuhan. Kaya naman dapat madisiplina at magkaroon talaga tayo ng kamay na bakal. Ito ang matinding banat at talagang banat at kahilingan ng maraming netizen. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ito, pag-usapan natin ang hindi mapigilang pagtaas presyo ng mga bibilhin, lalo na yung pagkain. Unahin natin ang gulay, then later on punta tayo sa bigas, then fuel. Sa latest monitoring ng Department of Agriculture, na-publish ngayon sa Philippine Star, August 31, ngayon lang, ang presyo ng kamatis, 230 pesos per kilo na. Last week, 170 lang ito eh. So, ang laki ng pagtaas. 60 pesos ang tinaas. Yung 230 pesos per kilo, parang lumalabas yan. Kinumpute ko. Isang piraso, yung katamtaman, laki ng kamatis. Ano na? 13 pesos per piraso ang kamatis. Okay, ang palaya, 140 pesos per kilo. String beans, yung string beans sa baba, 130 pesos per kilo. Ito yung matataas. And then, pechay Tagalog. Again, yung tinatanim sa mababang lugar, 100 pesos per kilo. Yung pechay Bagyo, mas mahal, 170 pesos per kilo. Kalabasa, 120 pesos per kilo. Cabbage, 180 pesos per kilo. Carrots, 200 per kilo. Bagyo beans, 220. Patatas, 160. Sayote, okay, last week 110, ngayon 130 na. Sana yung Talaan, Digten City, nag-harvest naman sila. Kailan wala mo nang magtinda kasi halos lahat sila, yung mga kasama nila na late o na late sa pag-join sa pagtanim, nagtatanim pa. Kaya wala mo nang bentahan ng sayote sa Talaan, Digten City. Puros tanim mo na. 130. Nako, pag nag-El Nino, baka 200 per kilo na ang sayote.
Wala pang El Nino ngayon, ha? Ting bagyo pa lang, umuulan. Okay, sili. Naka, itong pinakamahal, 600 pesos per kilo. Ito yung sili siguro na yung pula. Luya, ginger, 150 pesos per kilo. So, wala na ito. Halos, hirap na ang ating mga kababayan makaulam ng gulay. Ano na lang, magbili na lang kayo sa mga karinderya yung may ibibili. So, yung walang may bili, wala talaga. Noodles na lang. Yun ang mura, madaling lutuin, masarap. Kaya lang, masama naman sa ating kalusugan kung palaging noodles. Dapat paminsan-minsan lang. Okay, bigas. Kagagaling ko lang sa warehouse ng bigas. Nagbili ako ng bigas, dadalhin ko sa Talandig, City. Yung para sa dagdag na bigas ng mga farmers na masisipag, yung marami nang naitanim, maganda ang bunga, binibigyan ko sila ng additional. So lahat sila basic, 1 sako, yung magagandang tanim, as their incentive, 2 sakong bigas. So bumili ako, supposed to be ang bibilhin ko mga 10 sako. Kaya lang, nabigla ko. Grabing pagtaas. Yung dating binibili ko, 950 pesos per sako, yung 25 kilograms per sak. Kanina, 1,350 na. Kaya, wala na. 6 na sako na lang ang nabili ko instead na 10. So, lahat apektado. Okay. According to, yan, ang tanong is, ang Pangulong Marcos nag-order sa lahat ng ahensya. Do everything possible, legal means, legal tools, gamitin nyo para makontrol, ma-stop ang pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang bilihin. Ano sa tingin nyo? Kaya ba ng gobyerno na pigilin ang pagtaas? Ang Farmers Group, Federation of Free Farmers of the Philippines, ng national manager nila si Raul Montenegro, duda siya. Hindi siya naniniwala na ang mga concerned government agencies ay kaya nilang pigilin ang pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang mga pagkain. Okay, sinight ni Mr. Montenegro yung sunod-sunod na bagyo na dumaan. Lalo na itong kadadaan lang, Guring. According to Mr. Montenegro, maraming affected na palayan somewhere in Cagayan and Cagayan, Isabela, Nueva Ecija, naapektuhan ng bagyo Guring. At dahil sa epekto ng bagyo, mag-decrease na naman ang local production. Kaya napakaano. Yung tungkol naman sa, di ba, bago lang 2 weeks ago, may 202,000 sacks of rice na nadiskubrihan sa 3 warehouses sa Bulacan. Ngayon, prinis, hindi pinaparelease hanggat hindi magpapakita ng dokumento yung mga may-ari. So according to Mr. Montenegro, yung freeze order ng customs sa 202,000 sacks of rice, lalong magpapamahal yun ng presyo kasi wala na, lalong ninipis yung supply. So, itong Pilipinas, ayon kay Mr. Montenegro, naging dependent na tayo sa import. Kaya nga yung DA, instead nga Department of Agriculture, ang pangalan na yan is Department of Angkat.
ang pagkain natin, tayo na yata yung second, ang pinakamalaki, China. Tayo ang sumunod na palaging nag-i-import ng bigas. So, dati-dati, tayo ang nag-i-export. Ngayon, nabaliktad, tayo nang bumibili. Ang problema, ito, pagdating ng El Nino, itong mga rice exporting countries, Vietnam, Thailand, Cambodia, India, nako, pag limitahan nila ang pagbenta ng bigas nila kasi affected lahat ang El Nino lalong tataas ang presyo ng bigas. Kaya ako, gusto ko sana na matigil yung pagtaas ng presyo ng bigas at kung pwede, maibalik sa dating level yung 40. Okay na yun, nakasanayan na ng tao, naka-adjust na sila sa kanilang mga budget na 40. Paano ngayon sa 60 na? Ang ibang variety 80 pa. Ay talagang aaray ang at dahil dito bigas, gulay, ganon din na fuel. Dati happy na ako, magpakrudo ako 50 pesos per litro. Ngayon 62 na. So umaaray ang lahat. At dahil yung mga nasa laylayan, yung hirap na hirap, ito na, lalong madidismaya sila sa ating gobyerno. Although in fairness, ang gobyerno naman doing its best, kailan parang wala silang magawa Dahil sa bagyo, dahil kailangan mong mag-import, manalangin na lang po tayo na sana matigil na itong mga bagyo. Kailangan, ang hirap napakahirap ang kalagayan ng ating Pangulo. Kung talagang sumasakit ng ulo niya, inamin niya yan, nagkakaroon siya ng sleepless nights dahil sa pagtaas ng presyo. So mamaya, mga palangga, ang finale natin, the exposés, then the ebidensya and everything, finale yon. So this time, hindi natin palalagpasin Antonieta Valdez, Shen Foreigner, Rebecca Agata, ayan, si Sarah Vina, and Ma'am Erliza, how are you? So, hindi natin palalagpasin ang issue dito sa retired police na ito. So, napag-alaman natin na talagang ang police na ito ay abusado. Itong si retired Quezon City Policeman Wilfredo Gonzales. Alright, si Gonzales muna ang ating titirahin ngayon. Ayan, si Rolf Tanyola, si Cure Murchie. Ayan, please share. So siguro naman nakita ninyo yung nag-viral, di ba? Na video kung saan napakainit ng ulo nilang lahat. Buti sana kung mainit ang ulo nila para sa pakikipaglaban sa mga tiwali. Ngunit mainit ang ulo nila kung paano mang-abuso. So dito sa police na ito, mga palangga, kitang-kita nyo naman sa video na nabangga siya, whether kasalanan ng siklista, pagpalagay na natin, nakasalanan ng nagbibisikleta, mga palangga, walang sino mang pulis na tiwali. Walang sino mang kahit hindi pulis na may bitbit na baril ay dadaanin sa kasiga-sigaan niya, nabubunutan niya ng baril at hahamunin or pagtangkaan niya ang kanyang buhay. So imagine niyo lingid sa kaalaman ng taong bayan before that video na nag-viral ay talagang kinaray-karay na pala ni Gonzales, itong si Wilfredo Gonzales, itong siklista sa police station kung saan ay nag-areglohan sila at pinalabas pa na yung siklista ay nagsabi, okay, na siya pa yung mali at humingi pa ng paumanin at nagbayad pa ng 500 pesos. Imagine mo, ikaw na yung muntik ng bawian ng buhay dahil sa gantong klaseng tiwaling pulis na ito, tapos ikaw pa magsusorry. Imagine niyo mga palangga, ganito kabulok ang sistema sa ating bayan. Ganito kabulok ang batas na ang batas, sabi ko sa inyo, para lang sa mga hudas at ahas na kapag sila ay hindi nakuha na ng kamera,
hindi nakuha ng video, lusot at babaliktarin ang senaryo na ikaw ang may kasalanan. Ito po kasi ang role model ngayon sa gobyernong Kuting at Ahas administration. So noong August 8, nung sila ay pumunta nga sa police station, ay nagkasundo at nagpermahan. Pero pinaamin itong walang hiyang Jutang Genemes na pulis nito na ang may kasalanan nga yung siklista, yung nagbibisikleta. So, grabe mga palaga. Kitang-kita niyo naman siguro kung gaano kayo naggalit sa issue na yon. At ayon sa salaysay nitong siklista na hindi pa siya nagpapakilala, dahil syempre may takot sa buhay, takot siya na mabalikan yung kanyang pamilya. Kasi pumunta kayo sa presinto, syempre nagbigayan kayo ng address, ng information, at kung ikaw nga naman ordinaryong nagbibisikleta ka lang, ordinaryong citizen na wala kang contact sa Malacanang, wala kang contact sa PNP na malalaking tao, so definitely, matatakot ang isang ordinaryong citizen like this biktima na ito. But, lingid nga sa kaalaman ng Jutang Genemes na pulis na ito, na Willie, ang pangalan, Willie Gonzales, Wilfredo Gonzales, ay may nakakuha ng video. So, napakaganda. So, talagang siguro is tinadhana ng Diyos na makita kung gaano kahayop itong taong ito. Kasi mga palangga, ang dami na palang kaso nito. Diba? Ang dami na palang kaso nitong si Wilfredo na ito. At imagine niyo nung August 8, dahil hindi pa naipakita yung video, nung time na yon, syempre yung kanyang kabarong pulis, alam naman natin, wag na tayong wag na tayong magpaka-syunga-syunga pa. Pagkabaro, syempre sila may connection. No, sir, pulis ako, kakilala ko, ganito, ganyan. Maaring yung pinag-reportan niya na police station, kakilala niya, o magkasama sila sa pangdrobo, magkasama sila sa pangingitil ng buhay nung time na police pa siya. You don't know. Kasi, marami talagang tiwaling pulis na kumikitil ng buhay ng mga inosente. Okay? Dahil ginagamit yung kanilang pang-aabuso. Imagine niyo mga palangga, may kaso na pala ito sa Camp Bagong Diwa, case number diba? Dito sa Taguig City, itong si Willie Gonzales. At nung time na ito, nung time na na-commit niya yung kaso, meron siyang kaso in 2001, 2017, ito ay dapat na-suspend na. Diba? Pero hindi na-implement dito sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Nung kinumit niya yung mga kasong nasasangkutan niya, mga palangga, ay hindi pinatupad ang batas. Hindi sinuspend. Another case nitong si Wilfredo na to ay nagkaroon ng preventive suspension nga from police service kung saan hindi rin na-implement. So 2 cases also. Criminal case in Quezon City at may civil case din siya na nakabinbin. Maging sabi dito sa report, even the barangay Quirino in QC ay may 5 kaso itong taong ito kaugnay sa pambubuli. Okay? Ayon sa report, ay talagang suking-suki na itong Jutang Genemes na pulis na ito dahil noong July 11, 2013 ay na-question na nga dito sa kinwestiyon ng isang Ricardo Huertas na taga-Pasig kung paano daw nakabalik ito si Gonzales sa kabila ng patong-patong at ibang-ibang kasong pambubuli, di ba? At kung ano-ano pang mga kasong na sangkutan niya. Imagine kinasuhan siya ng administrative grave misconduct. Alright. So, ibig sabihin, talagang may history na itong walang hiyang police na ito. So, mga kababayan, diba? Hindi siya pinarusahan. Noong time, 2013, 2017, 2000, may kaso pa siya sa ombudsman. So, ang dami ng kaso, pero dahil nga sa bulok na sistema ng ating hustisya, dahil mismo ang DOJ, mismo ang Speaker of the House, ay kinakausap ang mga justices to bribe them. You know that? The Okada issue. I'll talk about Okada. Ang dami nating expose tungkol dyan. Pero ito muna unahin natin. So dahil bulok yung ating hostisya. Like for example, yung pagtatanim ni Tuning Taberna, ni Lisa Smugs ng takaso at fake address ko. Di ba? Pinag-usapan natin yung kahapon. So anyway, so balik tayo dito kay kay Gonzales na ito. Noong June 7, 2018 ay nagkaroon pala ng dismissal order laban dito sa police na ito.
At ang nakapwesto nun si Albayalde pa. Pero hindi din nasa, kumbaga hindi rin na, what do you call it? So, may tumatawag sa akin, puting ahas, mamaya ka na palangga. So, hindi rin na-implement, hindi rin na ipatupad ang batas sa taong katulad ni Wilfredo Gonzales na paulit-ulit na lang ang kanyang ginagawa. Sabi nga sa dami-dami ng kaso niya, wala man lang batas, na wala man lang police, wala man lang korte, na court, wala man lang korte na ipakulong siya o i-dismiss siya right there and then. Pero itong presiding judge dyan sa Pampanga Regional Trial Court, na I don't know, let's give her the benefit of the doubt, na kinasabwat ba siya ni Toning at ni Liza ay nakapag-issue ng warrant of arrest sa isang Amerikana na katulad ko at gumamit ng address ni Eden Contreras dyan sa number 9662. Bulok, butas ang batas dahil ang batas ay para lang sa mga katulad ni Smugs, sa katulad ni Wilfredo. Yan. Pero ngayon, dahil napahiya na yung mga kabaro niya, na-dismiss na rin siya, di ba? Ngayon nga palangga, sa dami-dami ng kaso nitong Jutang Genemes na ito, patuloy pa rin, okay? Patuloy siyang namamayagpag at ine-enjoy niya prior to the event, actually after the August 8, ini-enjoy niya ang kanyang pension, ini-enjoy niya ang pera ng bayan na nagpapalamon sa kanyang pamilya. Di ba? Dahil nga sa bulok at walang kwentang batas na butas sa ating bayan. So kapag wala kang pera, pag nagbibisikleta ka lang o nagmumotor ka, wala kang connection sa Malacanang, wala kang connection sa PNP, wala ka lahat, tae ka, parang si Taerna. Kaya kailangan nating palitan ang sistema ng ating gobyerno, palitan din natin ang nasa loob ng Malacanang na ahas dahil sila si Kuting, Ahas at Liza ang role model sa kabastusan, kabusabusan, sa pang-aabuso. Kaya lalong lumalakas ang loob ng mga yawa na ito, mga kababayan. Grabe, ano? So walang katapusan. Every single day, ang pahirap na ginagawa nitong gobyernong ito. Ngayon, ang sabi nitong Wilfredo na to, anyang statement, nung nahuli na siya, nasukol na siya dahil nga may nakita ng video nung August 8, nung pumunta sila sa police station, binaliktad niya na ang may kasalanan yung nagbabike pa, pinabayad pa ng 500. Sa kabila ng pagtutok niya ng baril, pagbunot niya ng baril, inilagay niya ang batas sa kanyang kamay. Dapat nga, talagang totally forfeited I hope so, totally forfeited ang kanyang pension, lahat zero. At mabulok siya sa bilangguan sa ginagawa. Dapat mabulok pati si Kuting at Ahas later on. Dapat din natin iwaglit yung mga ganyang usapin. Ang sabi pa nitong yawa na ito, sabi niya nitong Wilfredo Gonzales, ang pakiusap ko lang po sana, kasi masyado na po tayong sa social media ngayon. Sana yung mga vloggers, actually nabanggit ko siya, na-inject ko sa mga vlog ko, yung mga vloggers, sana maging responsable sila. Di mo wayawa na to responsable? Ikaw ba naging responsable na i-manage mo ang iyong anger, yung iyong galit? Supposedly, mayroon kanyang zero tolerance kasi ang mga police, di ba pinag-aaralan nyo yan, you have to be parang maximum tolerance pala, not zero tolerance. Maximum tolerance sa mga ganito kasi kayo ang nagpapatupad sa batas, kayo ang tagapayapa, kayo ang tagaprotekta ng taong bayan. Pero sabi mo, Gonzales, dapat maging responsable. Kaya nga ikaw ang maging responsable na hindi ka dapat nagbibitbit ng baril. Okay? Nang wala ka namang unang-una retired ka na, bakit ka may baril? Okay? But after the video nga, ayun na, nagbidabidahan na mga PNP na hindi naman daw nila tinotolerate, hindi lang daw kasi alam nila yung story dahil nga before na lumabas yung video ay hindi naman nila alam. So ibig sabihin palpak kayo. Hindi nyo check and balance, hindi nyo tinignan na yung siklista na maaring natakot lang. Hindi maari, talagang natakot lang kasi ang tinitignan nyo isang side lang. Ang batas ay para lang sa inyo. Wag na kayo magmaang-maangan dito. Ngayon, sabi nitong ginayupak na to, vloggers pa daw ang sinisisi, sana maging responsible sila. Sinabi ko na nga,
Ikaw ba responsable nung nanutok ka? Ito po yun, di ba? Kilala niyo yan, di ba? Ayan. Oh, ayan yung taong yan. Okay. Ano pa sabi nitong Janimal na to? Hindi nila alam ang punot dulo. Marami ka agad magko-comment. Nakita, nagkasa. Okay? Kahit ano pa ang punot dulo, sabi ko nga, kahit kasalanan pa ng siklista, kitang-kita sa video na right there and then lumabas ka, bumunot ka ng barel. Kung kasalanan ng siklista ito, dapat, nag-usap kayo. Dito kasi sa Amerika, iba, no? Iba ko sa Japan, sa Europe, di ba ganon? Kapag binangga ka, yung normal lang na banggaan na ganon, pareho kayong bababa, give your insurance information, tapos, pare-pareho kayong magsasubmit ng inyong identification. Then, pag may gas-gas, may ganyan, let the insurance deal with it. Then, kapag may nasaktan, tsaka ka lang tatawag ng polis. Diba? Sa atin, kapag gobyerno, pag mga taong gobyerno, like this person, like this police na ito, ang gagamitin dahas, baril, or babalik ta rin yung senaryo. Kaya bulok ang Pilipinas pagdating sa hustisya. Bulok, binulok nila. Napakaganda ng ating Pilipinas. Pero bulok dahil sa mga bulok na katulad nitong taong ito at ni Lisa at ni Kuting na patuloy binubusabos ang ating bayan. Talagang kasali sila dito. Dahil naglalakas ng loob ngayon ang mga masasamang damo, yung mga nagpupulburon na katulad nila, yung mga smugs na katulad nila, na promotor, dahil walang takot sa batas. Abusado. Tapusin natin to. Sabi niya, hindi nila alam ang punot dulo, nagko-comment ka agad, na nakita na nagkasa, hindi man nila nakita yung tunay na pangyayari, o di ba nagsisinungaling pa. Okay? Yung umpisa na mula sa ganung lugar. Kaya nga sabi ko, palagay na natin na talagang kasalanan nitong siklista kasi marami din kasi mga motorista na, yung mga nagmumotor, nagbabike na talagang iba din yung level ng kanilang driving. But hindi pwede kang manutok na lang ng baril at ilalagay mo sa mata ng legalidad. Okay? Hindi mo basta humawak ka ng baril at tatapusin mo na lang yung kalaban mo. Unless kung si Lisa smugs ka at si Kuting na tahimik na nagpapatanggal ng hasang. Like Percy Lapid. You don't know. Dahil si Percy Lapid ay critical sa gobyerno ni Asta Kuting. Sabi niya, yung umpisa na mula, sabi pa nito, malayo. Sabi niya, mahirap po yun. Sana maging responsable po tayo ng mga vloggers. Kung di ba naman julol to. Responsable ang mga vloggers. Kayo ang maging responsable. Kayo sa PNP, kayo sa mga ahensya ng gobyerno, kayo dyan sa Malacanang, kayo dapat ang responsable na itigil na ang pangangamkam, itigil na ang pagnanakaw, itigil na ng Speaker of the House ang pagtanggap ng bribery. Hindi ang vloggers like me. Except the vloggers na mga nakakatanggap ng bayad kay Tambaluslos at kay PCO. Amoy kulob. Yun amoy kulob. Sabi niya, yun lang ho yung pakiusap ko doon sa mga vloggers ngayon kasi kawawa naman yung mga anak ko, ang kapamilya ko, parang ang sama-sama kong tao. Really? Pakiusap sa mga vloggers? Well, hindi mo kayang kontrolin yan. Kung ako nga, tinamnan ito, maliwanag. Ayan, tinamnan ni Anthony Taberna at ni Lisa Smugs ng peking address kahit alam nila in broad daylight na ang isang maharlika ay nakatira sa California, Los Angeles, California, tinamnan ako ng peking kaso. Tapos naghingi ka ng apila, nag-aapila ka sa mga vloggers o sa taong bayan na huwag mag-comment. So ano to? Diktadorya. Suppression of the truth. Like na ginagawa ng Malacanang ngayon. Ikaw, Wilfredo Gonzales, dapat mabulok ka sa bilangguan. Kasi sanay ka sa ganito eh. Sama mo si Lisa. Yan. Mga promotor yan sa kasinungalingan. Diba? Kayo lahat na power tripper, abusado. Ito po ay nagsasalarawan ng kawalang hustisya sa Pilipinas na kapag hindi nakuha ng video, pwede ka nang baliktarin. Diba? It's the same thing na ginawa ni Gwen Garcia, si Momo Garcia. Yun ang kamukha siya nito eh. Diba? Ito yun oh. Si Momo, si Momo, yan, mukha ni Momo. Ayan. Anyway, na recently nakita natin, August 29, nung nagkaroon ng Pasigarbo Festival dyan sa kanilang lugar,
na kung saan binunot niya yung mikropono dahil nagkaroon ng technical glitch o technical failure. Nakita nyo yung kanilang being hot-tempered. Isa kang government official. Ang taong bayan ang nagbabayad sa'yo, Garcia. Nagalit ka dahil ang napanood ko yung mga video-video na itong pangalan nito yung sound system provider na ang name is Albuerca. Yeah. Albuerca, dito yung kanina binasa ko. Alberca. So, yung Alberca, kesyo daw yung anak ay kasali dun sa, parang may, may contest. Ngayon na daw nangyari after 7 years. So, pinagdidiinan niya na itong Alberca sound system provider na ito ay talagang sinabotahi yung kanyang, yung mikropono habang siya ay nagsasalita. Talagang may technical glitch. Talagang may failure sa, sa mga event nangyayari yan. Pero yung ipapakita ni Momo Garcia, di ba? Ipakita niya yung binunot niya yung mikropono, mga palangga. Isang patunay na walang hiya ang mga taong ito. Why? Pwede naman i-check. Pwede ka namang magpasensya. Katapusan na ba ang mundo kapag merong technical glitch? Inalam niya muna kung ano nangyari. Baka mamaya yung nandoon sa yung sa tech area na yon, baka mamaya biglang nag-ground or something, you don't know. Hindi papakita mo sa taong bayan, sa buong mundo na may mga batang nanonood yung pagiging siga mo na babunutin mo. Ito ay pagsasalarawan ng pagiging abusado ng mga ginayupak na ito. How much more kung walang camera, mga kababayan? How much more? Kung ano? Ando doon pa si Lisa Smugs. Siguro pinapalakpakan sa ni Lisa Smugs. It's the same thing, sabi ko nga, kailangan idikit si Liza Araneta Smugs dito sa issue na ito dahil abusado yung pag-umbag niya lang kay Kuting nung on the way nila sa New York, sinapak niya yung asawa niya. That's abuse. Dapat nga kasuhan siya ni Kuting eh. Di ba? Abusive siyang Diyosawa. So kasi mayroong pattern. Ang gobyernong ito ay may pattern sa pagwawalang hiya. Ngayon, yung paggalit-galit ni Momo Garcia, Momo ba? Si Momo. Paggalit, yan ang pangalan niya ngayon, ha? Momo Garcia. Kamukha eh. Hawig na hawig eh. So, ang pattern, di ba? So, okay. Yung galit niya yun, yung pagbunot niya ng mikropono, dapat ipinakita niya nung yung anak niya na nasangkot sa tourism stock footage. Dahil doon, pinahiya nila ang Pilipinas sa buong mundo. Itong technical glitch na itong mikropono na ito, napakadali lang nun. Nagpasensya na lang sana siya kay Lisa Sweet. Pakiayos, Dodong, mga Inday, pakiayos na nga natin doon. Kasi, di ba? At least, pag nakita ng taong bayan yun, baka mahalin pa siya. Na wow, kabait-bait pala nito ni Momo Garcia, ni Governor Momo Garcia. So, yun ang Momo ba? Momo. We want the truth, sabi ni Palangga. Exactly. So, di ba, kung sana ang kinagagalit niya na, binunot niya ng ganyan, nagwala kayo, sinasabotahin niyo yung Pilipinas. Hindi eh. Ang tapang-tapang mo, Momo Garcia. Comment nyo. Kasi nagkiat-kiat yun si Inday, nagbiga-biga. Diba? Yung kanyang nawong ba? Yung kanyang nawong, wala na. Parang nalub-lub na sa formalin yan. Na ano yata eh. Ginlub-lub yata ng 48 years. Diba? Nakita mo, hindi na gumagalaw yung mga mukha. Pera ng bayan yan. Once na nilub-lub mo yung mukha mo sa formalin, mga palangga, pera ng bayan yan. Hindi na gumagalaw eh. Ngayon, ang punto de vista dito mga palangga, hindi siya nagalit nung sinabotay ang tourism sa pagkipagsabuatan ni Lisa Smugs. Dapat ginombag mo si Lisa nung pumunta siya dyan dahil siya ang pasimuno ng tourism kung saan ano yung anak mo. Nasangkot na pinayagan ng anak mo yung pandorobo nila sa Pilipino sa paggamit ng stock footage. We give the world our best na ginastos niyo ang pera ng bayan, galit kayo. Dapat magalit kayo yung talagang bagwala ka dyan. Momo Garcia, umikot-ikot ka sa Cebu, magpatumbling-tumbling ka kasi galit ka dahil sinabotahe ang bayan. Hindi eh. Kinagalitan mo isang tao lang na you don't even know kung ano ang nangyari doon sa technical area na yun, sa mga sound system. Baka nga mamaya sabi ko na ground yung tao or whatsoever. Malay mo, puyat yung tao, may inalaga ang
yung kung sino man ang assign doon, di ba nangyayari yon. Puyat ang tao, meron palang inalagaang nanay na may sakit o anak. Tapos siyempre pag hilo ka kasi, lahat tayo pag napapagod, minsan pag pagod tayo kung ano na nasa babanggit natin salita, or wala, kumbaga hindi nagko-coincide yung brain natin at ating bibig o yung mga ginagawa natin. Kaya pag pagod tayo, minsan nakakabasag tayo, di ba, ng mga baso, nakakalagay, minsan naiipit yung mga kamay natin, yan yung realidad. Yan yung talagang bunutin mo yung microphone dahil galit ka sa technical failure. Aba, abusado yan. Wala kayong pinagkaiba lahat dyan sa Malacanang na nag-aabuso ng power sa pagkakamkam ng pera ng bayan. Pinakita ninyo sa taong bayan kung ano ang tunay na kulay. Bakit magalit ka sa anak mo? Okay, si Frasco Fiasco. Magalit ka. Dalang anak mo, less than a year pa lang, ay nakabili ng bonggang-bonggang bahay sa Cebu na mala Forbes Park ng 120 million during Kuting's time. Well mga kaibigan, kaya naman hindi natin maiiwasan na talagang pagkumpirahin ang pamumuno ni former President Rodrigo Duterte at ni President Bongbong Marcos ngayon. Well mga kaibigan, ang isang kahilingan lang ng taong bayan ay gumanda ang ating bansang Pilipinas at hindi sana pangungurakot ang ginagawa ng mga pulpolitikong nakaupo sa gobyerno at talagang tuparin nila ang kanilang tungkulin at sinumpa ang tungkulin. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.